Yung mga idol, kumusta? This is Uyod Boxing Fanatics. Magandang balita po dito sa ating pambato, ang nag-iisang angas ng Pilipinas, Jandrel Cuadro Alas Casimero, former 3 Division World Champion. Dahil po ay itinaas ito sa ranking sa WBO, mga kaibigan, dito nga sa Super Bantamweight Division sa 122. At ang magandang balita dito dahil posible po itong si Cuadro Alas Casimero ay lalaban sa mga top contender na nandito nga sa WBO, sa Super Bantamweight Division. Baka ito na po ang sinasabi ng kanyang promoter na Kamida Boxing Promotion na bigyan siya ng laban ngayong taon. Bago magtapos po ang taon na ito, ang ibibigay na laban ni Cuadro Alas Casimero dito nga sa kanyang promotions o promoter na Kamida o si Cookie Kameda ay title eliminator. So magandang balita po ito sa ating pambato na si Cuadro Alas Casimero at siyempre sa atin rin na panatiko or taga-suporta dito nga sa ating angas ng Pilipinas. So masasabi natin mga kaibigan na wala na talagang takas itong The Monster of Japan na Uya Inoue. Dahil kung sakaling itong Casimero versus Nakatani kasi mainit ito, at ito rin ang mga inihiling ng mga hindi lang Filipino boxing fans, kung hindi sa mga Japanese boxing fans, na ilaban itong ating pambato dito nga sa kanilang pambato na si Nakatani na tinalo ni The Monster of Japan na Uya Inoue. So ito mga kaibigan ay personal observation ko lang, personal opinion ko lang. Kung sakaling matuloy ang Casimero versus Nakatani, kung si Nakatani man ang makalaban niya this year, bago magtapos itong taon na to, maganda po yan. Dahil ito pong si Nakatani ay number 2 sa ranking sa WBO. Kasi po ang rank number 1 sa WBO ay itong ating kababayan na si Martin, Carlamis Martin, mga kaibigan. Pero ito'y opinion ko lang. Kahit si Martin ay ilaban ni Inoue, kakainin lang talaga itong si Martin. Yan po ay base ko lang sa aking opinion at nakikita. Kasi si Martin, marami pa siyang pwedeng i-improve no, sa kanyang career dito nga sa mundo ng boxing. So, pero kung wala tayong magawa kung ilaban si Martin dito nga sa The Monster of Japan. Pero masasabi ko, kung mangyari man yan, predictable na po yung laban na yan. 'Di ba? Alam na natin kung sino ang mananalo. Siyempre yan si Inoue. Pero if ever kung matuloy no, itong Nakatani versus Casimero, maganda yan. Lalong-lalo na kung matalo ni Cuadro Alas itong si Nakatani. Kasi nga, wala na pwedeng irason itong si Inoue. O, sa mga Inoue fanatiko dyan, kung sakaling manalo si Cuadro Alas versus Nakatani, kung hindi pa rin lalabanan ni Inoue itong si Cuadro Alas, angas ng Pilipinas, masasabi talaga nating 100% takot si Uya Inoue sa ating pambato. Kasi lagi nilang sinasabi na kailangan munang magsungkit ng titulo si Cuadro Alas. Paano magsungkit si Cuadro Alas ng titulo sa ibang boxer? Nasa kay Inoue lahat yung 4 na titulo. Itong WBO, WBC, IBF at WBA, mga kaibigan. At hawak rin niya yung Ring Magazine. 5 titulo, hawak ni Inoue ngayon. So paano, sinong boxer na may hawak na ibang belt? Diba kay Inoue lahat? So alibay lang yun ni Inoue at sa kanyang kampo para maiwasan nila si Cuadro Alas para mananatiling undefeated, undisputed si Uya Inoue dito nga sa Super Bantamweight Division. Agree kayo mga kaibigan o hindi? Comment dyan sa comment section kung disagree kayo o agree kayo sa mga real talk ko dito sa aking vlog. Mga kaibigan, magandang balita ito at congratulations kay Cuadro Alas Casimero dahil mas lalong lumiit ang mundo ni Inoue, ang daan ni Inoue mga kaibigan para makatakas kay Cuadro Alas. Mas lalong pinalapit sila ng tadhana. Sana tuloy-tuloy na ito at sigurado, mas maganda talagang ilaban ng Kamida Boxing Promotion. Gawan nyo ng paraan, sir. Nakatani, magandang laban yan kay Cuadro Alas. Kasi kung matalo yan ni Cuadro Alas, mapipressure si Inoue. At maubusan siya ng rason
wala na siyang pwedeng i-reason na maiwasan ng ating pambato. So yan lang muna mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating video.